Hey mga guys, so for today's ganap ay maaga nga akong nagising dyan mga guys kasi nga napag-utusan ako ni tatay na maglinis ng aming piggery farm or what we call that, the babuyan. So maaga nga akong nagising dyan at ayun, papunta na ako ulit sa aming babuyan. And of course, dadaanan natin itong mga maliliit na bahay ng mga manok ni tatay. And then meron nga pala dyang pato guys. So mga gustong bumili ng pato, just PM me. Charot lang. So ito na nga pala mga guys, yung naabutan natin. Yung isang kulungan ay merong 5 heads. Yung pangalawang kulungan naman mga guys ay meron dyang 10 patining na naibenta na natin kahapon. So ang una ko nga palang ginawa dyan mga guys ay tinali ko lang yung buhok ko para pagpawisan tayo mamaya. Ay tuloy-tuloy pa din yung ating trabaho. Ito nga pala guys yung mga ginagamit ko. Meron tayong Sunrocks dyan na not sponsored and meron tayo dyan wings powder na not sponsored and meron tayong brush na may handle. And of course, gagamit tayo mga guys ng buta para makaiwas naman tayo sa mga skin disease na makukuha natin sa dumi ng ating patining or ating mga baboy. First thing nga palang ginawa ko dyan mga guys ay binasa ko lang ng tubig yung buong kulungan para namang merong kapitan yung ating powder. And of course, dapat sa buong kulungan ay lagyan mo din para sa pag-brush mamaya ay maganda at malinis yung kahinatnan niya. And then, isunod na natin itong Zonrox mga guys para pampatay ng mga bakteryang naiwan dyan sa ating kulungan. Kung nagbabalak ka o nagpaplano kang magpatayo ng piggery farm, ay unang-una dapat meron kang financial. Kasi ito yung unang gagamitin mo para maitayo yung piggery farm na gusto mo. Second, dapat alam mo lahat ng ginagawa mo dyan sa farm. Third, dapat mahalin mo din yung trabaho mo para malaki yung balik sa'yo. Alam mo ba na ang pagbababoyan ay parang sugal din? Hindi laging tanalo at kadalasan ay talo. Pagkapanalo ng isang hog raiser ay nakadepende yan sa kanyang management. Like for example, tamang quality ng piglets na makukuha sa isang farm, tamang pagpapakain on time, and of course, dapat alam niya yung ginagawa niya at alam niya kung may karamdaman ba yung mga baboy niya habang ito'y nasa farm niya na. Kung failure naman ang pag-manage mo sa iyong kulungan, ay malamang walang balik yan sa'yo, kadalasan lugi ka pa. Ang mas masakit pa dito ay biglang baba ng live weight sa market price. Pumasok kami sa ganitong business ng partner ko kasi meron nga kaming konting idea sa pagbababoy. Siya yung tagahanap ng mga quality piglets at ako naman yung taga-manage ng aming farm. And of course, si tatay yung taga-alaga namin at the same time, nandun din ako kada pakain niya. Laki din ang pasasalamat ko sa previous company ko kasi nga doon ako natuto at nakakuha ng idea kung paano patakbuhin ang isang piggery farm. Isa sa mga natutunan ko doon ay kung paano yung feeding guide or tamang papakain sa baboy. Pangalawa ay sa kanila din ako natutong mag-inject, mapa-antibiotics man yan, mapa-vitamins man yan, or pamurga. Yung panghuli ay yung pagkukompute kung meron bang tutubuin or wala. Lahat ng pinagsasabi ko dito ay based on my experience. May kanya-kanya naman tayong way sa pag-aalaga ng baboy at nakadepende na lang sa'yo yan kung may tutubuin ka or wala. Napahaba nga yung kwentuhan natin guys at natapos ko na yung paglilinis sa mga kulungan. Kaya see you on my next mini vlog. Bye-bye!